pagpapatuloy ng ating pagkilala sa mga siyentipikong may natatanging kontribusyon sa pagpapaunlad ng agham, atin pangkilalanin ang mga eksperto mula sa University of the Philippines Los Baños na nasa likod ng mga pag-aaral na makatutulong sa pagpapaunlad ng pangangalaga at produktibidad ng ating mga alagang hayop. Ipinakilala sa ikalawang yugto ng Lakbay Agham ang mga ekspertong ang pag-aaral nakatuon naman sa pagpapabuti ng produktibidad ng mga ito. Isa na rito si Academician Arnel Barrio na nagsagawa ng pag-aaral tungkol sa nutrisyon ng mga ruminants na direktang makatutulong sa kabuhayan ng mga nag-aalaga nito. Ang malaking component talaga ng gastos ng animal industry ay yung pagkain. It represents mga 70 to 80% ng total production cost. Ang ibig sabihin, any attempt to improve the feed and reduce the cost, it will be translated sa income ng ating carabao raisers or ruminant raisers as a whole. Yun yung parang direction natin. In-explore din namin yung mga alternative feeds, no? Kasi nga, halimbawa, yung cassava, hindi natin tinitreat yan as animal feed because ang interest natin ay dun sa tubers na ginagamit for human consumption and ngayon, ginagamit na yun as animal feed. But what about the foliage, the leaves? So inaaral din namin yon kung magandang pagkain ng ruminants. So may na-develop din kaming inoculant, no? As we gusto natin i-conserve yung corn and sorghum. So nakagawa kami ng silage inoculant that will help yung fermentation to produce a better silage. Tapos na rin yon, naka-trademark na rin yon, and ang kailangan na lang ay commercialization. Sa isang panayam, ibinahagi ni Academician Maala ang naging resulta ng kanyang pag-aaral sa mga kalabaw at cattle na inaasahang magagamit sa mas epektibong operasyon at pangangalaga sa mga nasabing ruminants. Itong mga anatomical abnormalities or differences din, for example, if we go to small ruminants, napaka-importante din yan, lalo na sa blood vessels. Why? Because if we perform surgery without knowing na mayroong existing variations pala na yun, sige, cut tayo ng ganyan yan, yung pala mayroong problema na mayroong extra blood vessel dito. So accidentally, nakakat natin. And that will contribute something doon sa rate of surgical recovery ng animal. Kasabay nito, ipinakilala rin sina Dr. Aimee Dupo at Dr. Irene Yulit na ang mga pag-aaral nakatuon sa mga insekto. Ayon sa kanila, mahalagang mabigyang pansin rin ang mga ito dahil bagamat maliit, malaki ang epekto nila sa ating ecosystem at sa ating pang-araw-araw na buhay. Ang isa sa produkto ng aming pananaliksik, pareho kami ni Amy, ay pag-generate ng information at kasama na yung pictures ng native species natin kasi kailangan din yon hindi lang sa applied research kundi sa education. Kasi para maipamahagi natin sa ating mga mag-aaral na meron din tayong mga native species na dapat i-appreciate at pangalagaan. So, kailangan po siya na tama yung ating identification para yung pati yung management practices para sa kanila ay tama din. Kasi pag iba po ang pangalan nito at iba po ang pagkakakilanlan, iba din yung dapat gagawin natin para mapuksa or mabawasan ang population nila. Sa tulong ng mga social scientist at science communicator, mas maiintindihan na ng publiko ang mga resulta ng kanilang pag-aaral na magre-resulta sa mas produktibong pag-aalaga at pangangalaga nito. Kami po kasi hard science Kailangan din ng social science, di ba, Dong? Kasi talaga yung kaya mag-market talaga ng produkto sa mga community. So sila yung pwede mag-organize sa mga community groups na kung saan ka pwede mag-talk sa mga farmers, associations. Kasi sa amin po kasi, syempre, yung mga conference, ang audience din naman, mga professional, mga vet. Pero ang kailangan talaga natin yung consumer po So I think yun nga po, sa mga, kung we partner with mga social scientists, yung Kung mag-propose ka ng research, hindi lang yung researcher ang dapat doon sa staff. Opo. Dapat ni social scientist. Yes. At saka Interdisciplinary, Doc. Science communicator. Science communicator. Dahil sa kanilang dedikasyon, mas malinaw na nating nakikita at nararamdaman kung paanong nakatutulong ang agham upang mas maging produktibo ang ating paghahayupan.